Ako si Lieutenant Lawrence San Juan. Currently, I'm the commanding officer ng 3rd Scout Ranger Battalion. And just recently, I was awarded the Cavalier Award for Special Operations. So, 2026. 2026. So itutuloy ko lang yung kwento ko. Ito yung kasunod pa rin ng mga pangyayari doon sa Oplan Save the Princess. So, pangalawang araw ay na-recover namin yung lugar kung saan nandun yung pwesto ng kalaban. Walang masyadong nangyari doon. Inoccupy lang namin siya at inassume na namin na umalis na yung mga kalaban. So natulog kami doon, nagpagabi kami doon. Pagka umaga ay nagsabi si Lieutenant Colonel Caldeo na i-clear na namin yung baba. Pero ang pinaklear niya, yung section ng 14th Scout Ranger Company na pinamumunuan ni Lieutenant Edsel Gonzales. So, bumaba siya doon na ang mission niya ay galugarin lang yung baba nung objective namin, yung taas. Nasa taas kami ng bundok, tapos galugarin niya lang doon kung may matrack sila kung saan lumabas yung kalaban. Ako naman, nagbiro doon sa tropa ko, sabi ko, pag may nangyari, sigurado tayo yung tatawagin dyan kasi ako na yung pinaka most junior dito. So, yung mga CEO na sir yung naiwan eh. Wala na yung CEO ko, nandun si Sir Sibayan, nandun si Sir Ileto, CEO ng 11 Company. So, sabi ko, by default, tayo ang magre-responde dyan. So, inorganize ko na sir yung isang section ko. After a few minutes, nakarinig na naman kami ng putok. 3 putok lang, sir. Intermittent na putok. Ang sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, na ano pa, accidental discharge. Akala ko, sir, nakalabit lang. Sa tropa? Tropa, sir. Basta nandinig na yung tok-tok. So, ang inisip ko, ano ba yan? Hindi pa naka-trigger finger siguro yan. Nung na-slide siya, na putok niya. Ang kasunod na nun, sir, enkwentro na. So, hindi pala, sir, accidental discharge. Ang putok na nadinig namin ay galing sa kalaban. So, nakita sila sa baba. Pinutukan sir yung radio operator. So, namatay si late Private Salazar, sir. So, patay siya doon. Then, nahirapan tumawag kasi yung siya may dala ng radyo. Nung nalapitan ni Edsel, doon pa lang niya nasabi na patay si late Salazar, Private Salazar. So, doon, tumawag na sa radyo si Batcom. Sabi ni Batcom, SJ, babain mo lang. Huwag na magtagal. I-recover lang yung Kia. Tapos akyat na. Yes, sir. So, dala ko si Master Tyros, yung isang team leader. Ako yung nagdala ng isang team. From the high ground, bumaba kami doon sa pwesto kung saan nagkaroon ng enkwentro. So, ongoing yung enkwentro, sir, bumababa kami. Hanggang sa nadikitan na namin yung isang team. Sabi ko kay Master Tyros, Tay, ikaw na yung magsuporta dito sa isang team. Tibay si Rosel. Rosel, matibay yan. Sabi ko, tinanong ko yung tail scout, sir, saan yung kalaban? Sir, dito. Sabi ko, Rosel, ang kalaban nandito. Nadikitan namin isang team. Doon naman nakaharap. So, tinanong ko, saan yung kalaban? Sir, nandun. Sabi ko, wala. Napaikutan na pala tayo. So, may kino-confront sila dito sa isang side. Yung team ni Edsel, sir, may kino-confront dito. So, si position, sir, yung kalaban. Yun ang pinaka-dangerous na, sir. So, si Rosel, tinusok niya isang team kami. Tinusok namin ito. Nandito, sir, yung sa team ni Lieutenant Gonzales, sir, yung Kia. So, sabi ko sa team ko, wag na tayo magtagal. Buhatin na. Hilahin nyo na pa-atras. So, nadikitan namin. Hinihila na nila, sir, hila. Paghila nila, natapat sila sa ilalim ng kubo. Ako, sir, nakaabante. Si Edsel, naka-atras na. So, nahihila na nila dito. Ang kinuha ko, sir, yung gunner ni Edsel, tsaka yung crew niya, gunner ko, tsaka crew ko. So, bali, 5 kami dun, sir. All the rest, umaatras na. Maya-maya, nakita ko na, sir, RPG. Isa, pangalawa, tumama, sir, sa kubo. Itim na itim, kung hindi peke yung RPG. Lahat ng nandun sa ilalim ng kubo, sir, wounded. Pero mga superficial wound. So, nandun na naman nandun na yung isang team na naman, sir, na wounded. Team ko, sir. Tsaka yung Kia nandun. Sabi ko, kaya nyo bang gumapang? Sir, kaya, sir. Sige, ilahin nyo pa rin. So, hinila pa rin nila, sir. Mga wounded. Pero inihila nila, sir, yung Kia. So, ako, sir, nandito. Nag-suppressive fire kami. Gamit ko yung dalawang, sir,
machine gunner. So, suppressive fire, atras, suppressive fire, hanggang sa makapwesto kami dun, sir, sa more or less mga 70 meters away dun sa encounter site namin, sa defilade. So, naging protection namin yun, sir. Doon kami nagpwesto. So, nandun si Late Salazar, nadala namin doon. Tapos yung ibang mga wounded. Pagbilang ko, sir, kulang ako ng tao. Yung team ni Master Tyrus, wala. Tapos may unaccounted pa, sir, sa 14 company. So, sumisilip ako doon sa pwesto namin. May tumatakbo na isa. Sabi niya, sir, yung team natin nandoon. So, bumalik muna siya. Nag-replan kami, sir, ni Lieutenant Gonzales. Sabi ko, Bok, tulungan mo ko. Yung team ko naiwan doon. Sabi ko, ibalik natin yung team ko. Sige, sabi ko, sino yung hindi wounded? Inipon namin lahat, sir, ng hindi na wounded. Yung wounded, naiwan na doon. So, kami ni Lieutenant Gonzales, bumaba kami, sir, lahat. Kasama namin yung hindi wounded. So, galit na galit pa ako kay Tyrus noon, sir, eh. Kasi hindi sumasagot sa radyo. Dahil pin down na siguro. Yun pala, sir, yung radio operator niya, tinamaan din, sir. Tapos wasak, sir, yung wasak yung radyo. So, tinamaan dito sa likod, sir, wasak yung radyo. So, hindi na nila magamit yung radyo. Tapos na-pin down sila doon sa harapan. So, nadikitan namin sila. Tapos sabi ko, yung mga kabatch ni ang una palang namatay, sir, si Private Limba. Private Limba. Itong namatay sa amin, si Private Salazar. So, binuhat siya, sir, ng tropa. Tapos paalis na kami. Ako, tumayo na, sir. Tumayo ako, katalikod siya sa punong buko. Tapos tumitingin ako na ganyan. Sinisecure ko sila. Si Lieutenant Gonzales nakadapa sa harap ko. Siya, sir, ang nagsabi sa akin na wounded ako. Sabi ko, Ay, bakit hindi mo nalata? hindi ko, sir, hindi ko, sir, hindi ko naramdaman, hindi ko alam na wounded ako. Siya yung nagsabi sa akin na wounded ako. Nakatayo akong ganyan. Sabi niya, Bok, wounded ka. Mula ulo, sir. Kapag akong ganyan, ulo, bababa. Pagtingin ko dito, butas, sir, yung uniform ko. Doon ko naramdaman yung sakit. Nung nakita ko lang yung butas. Tapos tinapak ko. Sabi ko, Bok, kaya ko maglakad. Huwag niyo na akong problemahin. Ano bala? Shrapnel? Sir, bala, sir. Siguro, sir, ricochet. Tapos pumasok dito, sir, sa patela ko. Dito. Kaya pala medyo ano ka hanggang ngayon. Sir. Yung patela mo, tinamaan. Dito, sir. So, sabi niya, Bok, sabi ko, kaya ko maglakad. Basta yung kiya ko, ilabas nyo. Take charge ka na sa kanila. So, nauna ako, sir. Parang manhid na nga ako nun, sir. Naglalakad na lang ako. Parang inisip ko, pag tinamaan ako dito, wala na. Lakad ako, tago, lakad, tago. Hanggang makarating ako doon. Halos nagsabay-sabay din kami ng pagdating doon. Pagdating doon, tawag ako, sir, kay Batcom. Sabi ko, sir, 11 wounded. 2 Kia. 11 wounded kami nun, sir. Sir, dito, sir, yung talagang grabe karami yung kalaban na nakapaligid dun sa baba. Na hindi mo talaga agad makikita eh. Madedetermine mo lang yung pwesto dahil pumuputok sila. Ganong kasukal. Pero kami, nasa may open area kasi kami nun, sir, eh. So, naka-atras kami. Pagdating namin dun sa defilade, doon ako tumawag kay Batcom. So, nireport ko, sir, 11 wounded, 2 Kia. Pero hindi alam ni Batcom na kasama ako doon sa wounded. Tapos pinaalam ko, kasi yung isang patay, sir, si Private Salazar, hindi namin nadala doon sa safe area. Kasi yung nagkarga sa kanya, sir, tinamaan sa kamay. Nawasak yung kamay. Kasi nakabitin, sir, yung kamay. So, nalaglag, sir, yung katawan ni Private Salazar. Tapos sinisisi niya sarili niya. Sir, kasalanan ko yun. Sabi ko, hindi, bayaan mo na yun. So, pinaalam ko, sir, 50 meters away lang sa amin. Sabi ko kay Batcom, sir, yakit ko muna yung wounded tsaka yung isang patay na nakuha namin. Pero yung isang patay, sir, 50 meters away, naiwan namin. Kunin na lang natin bukas. Sabi niya, sige. Tapos tinuro ko yung posisyon sa taas. Sabi ko, nakita niyo yung may puno na yun? Yes, sir. Pag sigaw ko ng PRP, doon tayo magkita-kita. PRP, kita mo, sir, kahit wounded, tumatakbo. Karga yung isang si Private Limba. Karga hanggang makarating kami sa taas. Pagdating sa taas, nagkagulakatan pa kami. Kasi may nag-reinforce na pala doon, sir, na infantry battalion. Dahil iba yung uniform, kala namin ngayon kung sino. Kasi pagtingin namin, hindi mo to ranger na. Nag-reinforce, hindi ko alam kung anong, 32nd IB, sir. 32nd IB.
So sinabi sa amin na umatras yung 1st Battalion. So doon kami nag-report. Pag punta namin sa pwesto namin, kulang na naman ako na isa, sir. Yung isang private na sinisisi niya yung sarili niya, napunta doon sa 14 company. O, tumawag sa akin si Captain Ileto. SJ, yung tropa mo, nandito sa akin. Pasundo mo dito. O, sinundo namin. Tapos yun nga, lagi niya sinasabi, sir, kasalanan ko yun. O, hindi mo Grabe, kasalanan. ganon yung ano O, niya. sir, yun yung ano niya, kasalanan ko yun, sir. Hindi mo kasalanan yun. Dito ka lang. Nagdasal kami noon, nila ano. Sino to, Ilocano na ano. Assistant team leader. So, dasal kami. Tapos, sakto, nandun sa Bagindan detachment, si Sir Dirilo. Meron siyang isang section, 14 company yun, sir eh. May isang section, nandun din yung ibang personnel ng 10 company. So, nag-forward dun, sir, si Master Walat. So, nag-reinforce sila. Nandun din si Lieutenant Bumidang. Siya yung platoon leader naman ng armor company na nandun. Hindi siya nagpaalam kay Brigade Commander. Inorganize niya yung 6 na tangke. Sinakay niya yung isang section ng Ranger. Tapos pumasok sila dun. So galit na galit si sa kanya. Pero kung General wala Su. sila, Sir? kung wala yung armor, Matagal lang kami dun, sir. Ano Hindi yan? kami, kasi yung mga wounded, hindi mailabas, sir eh. So ang naglabas nung ibang wounded, sir, yung armor. Yung kalahati sa amin, sir, na ilabas ng chopper. Dahil maghahapon na, nung babalikan na kami, sir, hindi na nakalapag yung isang chopper. So, ang nag-initiative, sir, nung naraman ni Lieutenant Bumidang na maraming wounded, nag-initiative siya, dalhin yung tangke niya doon, sir. So, dinala niya yung 6, kinarga niya sila, Sir Dirilo. Tapos bumaba sila, Sir Dirilo. Kasi along the way, na-ambush na sila, sir, eh. So, nag-detract na si Sir Dirilo. Nag-bailan na siya, sir, naglakad. Maneuver siya hanggang makarating siya doon. Tapos dumikit doon, sir, si Master Walat. During that time, pa siya? Parang Technical Sergeant Walat. So, first day, na-wounded, sir, si CO. Third day, na-wounded naman ako. Ang pumalit sa akin, Platoon Sergeant. Ganun na nangyari sa Sir, company. Platoon Sergeant. Tapos, Kasi nabawasan nung pa yung, panahon na sir. yun, wala pa namang ibang company. Wala namang ibang officer, dalawa lang. Wala, sir. Ganun lang kami kakonti nung time. Unlike ngayon na marami ng officer. During that time, ang platoon leader, isa lang talaga sa company. Swerte na kung may EXO. During the operation, sir, company commander at saka platoon leader lang. So, nung umalis na ako, wala nang officer. Sa ibang company, wala na ring officer, sir. So, ang pumalit sa akin, platoon sergeant. So, nagkaroon sila ng, field promotion, sir, eh. From technical Meron ba? sergeant to, ang sabi nila, sir, parang feeler, second lieutenant feeler. Kasi wala na officer, sir, eh. So, nagkaroon ng ceremony dun, sir. Ganun ba? Sir. So, si Master Walat, sir, yan. So, kami, karga na ng tangke, ng armored vehicle. Hinatid na kami, sir, sa Maluso. Then, from Maluso, tinransport na kami, sir, sa Southcom Hospital. Nakarating na kami, sir, kinabukasan na. Ay, yung mga date na kalimutan ko na kung anong date nito. Alam ko to, 1999 to. September 1999. So, nakarating na kami doon, umaga na. Tapos, sa loob ng hospital, 57 wounded ang nandun, sir. To save. Wilmarie Furigay. So, 57 Grabe, wounded ganun? and 2 Kia. So, nandun kami, nagulat si CEO kasi nanonood siya sa TV. Ako, pinasok sa ward niya, so officer ward. Paglingon niya, ang nakasakay sa wheelchair, ako na. Sabi niya, anong ginagawa mo dito? Sir, reporting for duty, sir. So, dalawa kami dun, sir. Plus yung mga tropa namin din, sir. 10 company, 14 company na nandun sa loob ng hospital. And doon na lang namin nalaman na after 2 days of relentless operation ng 1st Scout Ranger Battalion, naipit na yung Abu Sayyaf. Iniwan nila si Wilmarie sa isang lugar doon sa Ginanta. Iniwan nila sa tabi ng kalsada. So nagpursut yung 1st Scout Ranger Battalion. Then nakita nila doon si Wilmarie. Dahil nasave na nila si Princess, nag-extract na sila, expel na sila, sir, hanggang hinatid na tong si Wilmarie doon din sa
Southcom Hospital, sir, for stress debriefing. And then nagkaroon kami ng chance na magkaroon ng photo op sa kanya. Pero yun nga, hindi namin na... That photo op you must produce. Kasi Oh, sir, yun yung hindi ko nakuha, yung litrato na yun. Na kaya ngayon, dahil nga magbabalik kami sa Basilan, pinahanap ko talaga siya and nasabi nga na nandun pa rin si Wilmarie. So hopefully, pagbalik ko sa Basilan by March, ay magkikita kaming dalawa. At kung naitago niya yung litrato na yun, manghingi ako ng kopya sa kanya. So yan yung isa sa mga operation ko na memorable. Bukod dun sa unang enkwentro ko nung estudyante pa ako ng Scout Ranger, sa lahat ng mga naging encounter ko sa Basilan, ito yung pinaka-memorable sa akin na ano. Kaya hindi ito makakalimutan eh. Yung ibang enkwentro ko, madali ko nang makalimutan o nakalimutan ko na nga eh. Not unless babasahin ko siguro yung mga citation ulit. Pero itong operation na to, isa sa sa memorable talaga sa akin na nagmulat sa akin kung gaano pala kahirap ang isang company commander, ano yung level of responsibility, na nung una as platoon leader parang kaya ko rin yan. Pero nung binigay na sa akin dahil ako na lang yung naiwan, doon ko na-realize na madali palang maging platoon leader. Kasi yung platoon leader, ang isipin mo lang tactics. Utusan ka ng CEO mo, translate mo to TTPs, yun na siya. Pero ang isang company commander, iniisip niya lahat. So doon ko naranasan na, doon ko masasabi na iba pala talaga yung yung level of responsibility ng mga officer and even yung mga key NCOs. Kaya mabibilib ka na isang platoon sergeant kaya niya magdala ng operation. Kung ako nga platoon leader, may training, tapos pagdating doon, mag-iisip pa ako kung anong gagawin. Pero yung platoon sergeant, nung pumalit sa akin si Technical Sergeant Walat, nakita ko kung paano rin siya naging decisive during that time. At nahawakan niya yung 10 company for ilang days. Walang officer, sir. Siya lang talaga ang nagdala. So, yun yung realization ko dun sa operation na to. Sige, ikwento mo nga, SJ, yung quality ng NCO leadership in terms of, yan, sina Master Tay. Shout out na rin sa kanila kasi retired na rin sila eh. Oh, sir, nung mga naabutan ko dun, actually, sir, nung test mission namin, nakita ko kung paano mag-isip, kumilos, mag-decide ang platoon sergeant. Nung test mission namin, ito yung mapamahiin na may nakitang ahas. No, kinuwento ko rin sa kanya, sir, yung may nakita akong dumi. Sabi niya, sir, pag nakakita ng ganyan, huwag mo hakbangan. So, alam niya na kagad, kumbaga yan yung mga, mga indicators niya. So, alam niya na kung saan papwestuhin yung tropa. Ako, dahil nga wala pang experience, parang FTX lang, pero yung mga kilos nila, maneuver kagad. Ang platoon sergeant nakatayo, chinecheck yung pwesto, minamanduhan yung tropa. Parang officer na rin, sir, mag-isip yung Nakalimutan ko lang, sir, yung pangalan nun. So, yan yung una kong witness na platoon sergeant, mga NCO. Mga team leader, sir, mga mga 787. Ngayon, kasama sila Master Tyros. Lahat sila corporal magkaka-classmate kaya maganda yung kantsawan per team So, maganda rin magdala. During that time, nasubukan ko si Second Lieutenant ngayon, retired Tyros, Rosel Tyros, kung paano rin siya mag-decide during that time na nakahiwalay yung team pero na-secure niya. However, yun nga, nagkaroon kami ng KIA pero na-secure niya yung team ng 14 SRC, same time yung team namin. And then yung kay Master Sergeant Walat during that time na wala na talagang officer pero nadala pa rin niya yung section minus. Kasi na-woundedan pa kami nun, sir 3 kaming na-wounded dun, sir, sa na yan. 14 company plus may 3 ulit sa akin. Accounted for 11, sir, yung wounded nung huling enkwentro namin na yun. Pero ikwento mo nga, SJ, yung parang mga ganon kasi 57 WIA, 2 KIA to save 1. Kumbaga, kung hindi mo siya isipin, 1 kid. Yes, sir. Diba? Di ba? Worse than saving Private Ryan yan mga ganon, di ba? So ano yung kwan mo doon? Yung sense of service natin na to do what needs to be done. Yun yung isang maganda sa atin bilang mga Scout Ranger na dedicated sa serbisyo, handang isakripisyo yung buhay over sa kapakanan ng mga kababayan natin. Lalong-lalo na dahil bata yun na kidnap, hindi namin iniisip kung ano yung mangyayari sa amin Even sa mga tropa natin, makikita mo yung
selfless service talaga. Yung dedication at saka commitment na makatulong para masagip si Wilmarie Furigay during that time. During that time, hindi na namin naiisip yung kaligtasan namin eh. Basta importante, ma-achieve namin yung mission na masagip namin si Wilmarie Furigay. Thus, the accomplishment nung Oplan Save the Princess. So, ganun sir, ganun yung makikita mo, walang officer o walang enlisted personnel. Pag sinabi nating disiplina ng isang Scout Ranger, yung selfless service, dedication, and yung focus sa mission accomplishment. Yun sir. And yun kasi prelude mo na rin to LRC eh. Yun na yung mga ganun na. Ito sir yung papunta na siguro, rin. blessing talaga sir blessing. Kasi paatras na kami nito for retraining, pero nag-volunteer pa kami bumalik na naging way ulit para talagang bumalik na kami kasi marami nang na-wounded sa 10 SRC. So pagbalik namin sir ng Southcom, nasundo na kami ng C-130. Ito naman yung time na all-out war naman sir papunta ng Sulu, ng Central Mindanao. So basically, balik kami, atras kami doon, retraining kami sir, retraining. Pero wala rin magre-retraining sa amin kasi pati SRTS, wala. Busy kami lahat noon. Oo sir, lahat nandun na. Naka-dedicate sir sa sa threat natin sa Central Mindanao, Southern Mindanao. So, nandun lang kami sir, nagre-relax kami. So, OIC ako nun sir kasi wala nang officer na papalit. So, ako yung OIC ng 10 company. Naging busy ako dahil naman sa ROTC. So, dinala ng si Major Tanagan din sir yung nagdala ng ROTC doon. So, Summer Camp Smart. Summer, Military, Advanced ROTC Training. So, dahil nandun yung 10 company, naging busy kami sir sa sa pagtuturo sa ROTC. And during that period, ito rin yung time na nagpadala ng message ang SOCOM for volunteer para dito sa panibagong unit na itatayo. Let me cut that kasi I want to dedicate one episode sa LRC, founding ng LRC because pioneer ka doon. Yes, sir.